Kinabukasan ng magising si Eka, ay wala na sa kanyang tabi si Elias. Bumangon siya sa pagkakahiga at naupo sa kama, habang balot ng satin blanket ang buong katawan niya. Dahan-dahan siya umalis sa kama, at naglakad papalabas ng pinto ng kwarto. Inayos din niya ang pagkakabalot ng blanket sa kanyang hubad na katawan, nagmistula itong mahabang dress sa kanya. Nang makalabas siya sa kwarto, may narinig siyang mumunting tunog ng isang piano. Saan nanggagaling yun? Tanong niya sa kanyang isipan. Nasa malawak na siya ng sala, nang matano niya roon ang isang kulay itim na pinto, nakaawang ito kaya nagtungo siya roon. Marahan niyang tinulak ang pinto papasok, malamig sa loob na halatang galing sa buga ng aircon, siguro'y bumalik na ang power ng kuryente. Naglakad siya patungo kung saan nanggagaling ang tunog ng piano. Nahinto siya sa paglalakad, nang matano niya mula sa kinatatayuan niya, ang lalaking nakaupo sa isang upuan, wala itong suot na pang-itaas na damit, tanging maong na pants lang suot nito. Patuloy lang sa pagtugtog ang lalaki, habang siya ay matamang nakikinig sa magandang musika. Ilang minuto lang ay kumanta na ang lalaki, labis siyang namangha dahil sa lamig ng boses nito. Sa ilang taon nilang pagsasama, ngayon niya lang ito narinig kumanta, at mas lalong ngayon niya lang din ito nakitang magpiano. Ang isang Elias Falcon, ay marunong pala kumanta at magpiano. Hindi niya alam kung anong title ng kanta ang kinakanta ng lalaki, pero maganda ito, bagay na bagay sa boses ng lalaki, lalo ito naging gwapo sa kanyang paningin. Maingat na yabag ang ginawa ni Eka papalapit sa lalaki, nang makarating siya sa likuran ng lalaki, ay pinagmasdan niya ang malapad na likod nito. Tumigil ang lalaki sa pagtutog ng piano at pagkanta, nang maramdaman niya ang isang presensya ng tao sa kanyang likuran. Amoy na amoy rin niya ang mabangong halimuyak ng buhok ng babae. Bigla siyang napangiti, na hindi niya nalalaman kung bakit. Simula nang magising siya kanina, ay halos hindi siya makapaniwala, ang babaeng isang taon niyang hindi binigyan ng pansin, ay nakaano niya sa kama. Para sa lalaki ay isang magandang gabi iyon para sa kanya. Nang magmulat siya ng mata kanina, ay magandang mukha ni Eka ang unang hinanap ng kanyang paningin, hindi ito nakakasawang titigan ang maamong mukha ng babae. Bumaling siya sa kanyang likuran, nakita niya ang babaeng nakatayo sa kanyang likuran, balot ang katawan nito ng kumot. Para itong isang diyosa ang ganda-ganda nito, kahit anong suot nito ay napakaganda, kahit siguro'y pasuotan ito ng punit-punit na damit ay napakaganda pa rin ito. Nilahad niya ang kamay niya sa babae, tinanggap naman ito ni Eka. Ginaya niya ito paupo sa kanyang mga hita, at hinawakan ang dalawang kamay at tinapat sa piano. Tuturuan kita kung paano tumugtog ng piano. Sambit ng lalaki. Nag-umpisang gumalaw ang daliri ni Elias, kasabay ng kay Eka. Napapikit si Eka, sana ay hindi na matapos ito, yung ganito lang silang dalawa. Gusto niyang patigilan ang oras, at manatiling ganito silang dalawa, labis ang sayang nararamdaman ni Eka ngayon. Marunong ka pala magpiano, at ang ganda ng boses mo. Puri ni Eka sa kanyang asawa, habang kumakain ng agahan. Matagal tayo magkasama, ngayon mo lang ba nalaman yun? Wika ni Elias. Noong hindi ka pa naooperahan, ay hindi ka naman kasi tumutugtog ng piano, at hindi rin kita naririnig kumanta. Turan ni Eka at sabay subo sa sandwich na kinakain nito. Ganun ba, so ibig sabihin hindi kita naharana noon? Ani ni Elias at tumigil sa pagkain, at tinuon ang atensyon kay Anika. Hindi, ang bilis mo kasi kumilos, dinaan mo ako sa dahas. Natatawang wika ni Anika na medyo kinikilig, nang maalala kung paano siya ang kinanoon ni Elias, noong nasa Bicol sila. Really, so you mean ganoon ako kabaliw sa'yo dati? Interesting ha? Sabi ni Elias at nangalumbaba, at pinagmasdan ang mukha ni Eka. Kung sabagay kahit sinong lalaki mababaliw at mahuhumaling sa babaeng ito, lalo na sa angking kagandahan nito. At bukod sa lahat, ay napakabusilak ng puso nito, siguro ito ang nagustuhan ko sa babaeng ito noon. Gaano ko ba kamahal ang babaeng ito, siguro ay mahal na mahal. Wika niya sa kanyang isipan. Sino naman ang naging karibal ko sa iyo noon? Tanong niya sa babae, gusto niya malaman ang mga nakaraan nila. Ng natigil sa pagmuya si Anika, at tumingin sa kanya, at biglang bumungisnis ito, na ikinangiti naman ni Elias. Gusto mo malaman? Si Dong.
Saad ni Eka, kumunot naman ang noo ng lalaki. Tama ba ang narinig niya si Dom? Ang asawa ng kanyang kapatid na babae. Dom. Taas kilay na turan ni Elias. You mean Dominic Saavedra? Dagdag niya. Siya yung taong number 1 na pinagsisilosan mo noon. Napaka-possessive mo nga Nakangising sambit ni Eka. Seriously niligawan ka ng lalaking yun. Hindi makapaniwalang turan ni Elias. Umiiling-iling, hindi niya masisisi ang lalaki, dahil kahit sinong lalaki, ay pwedeng magkagusto kay Annika. Hindi naman ako nagpaligaw sa kanya. Anang ni Annika na ikinangiti ni Elias. Pero agad naman sumeryoso ang aura ng mukha ni Elias. Si Ford de Silva, pinupormahan ka ba niya? Anas ng lalaki. Please stay away from him. Dagdag pa nito, parang gustong gamulong ni Eka sa tiles, maglampasay sa kilig. Kaibigan ko lang siya, sagot ni Eka. Kaibigan pero hinalikan ka, wala akong tiwala sa lalaking yun. Lalaki din ako, I know he likes you. Iba ang mga titig sayo ng ulupong na iyon. Mariing turan ni Elias. Pakiramdam niya, kahit anong oras ay maaga ni Ford ang asawa niya, kailangan niyang bakuran si Annika, tama ang kaibigan niyang si Cole. Do you understand, wife? Stay away from him. Pahabol ni Elias. Kung hindi ko sundin ang gusto mo. He's my college friend. Pang-asar ng babae sa kanyang asawa. I don't care, ang mga kaibigan ko lang ang pwede mong maging kaibigan. Stay away from him, or else wife. Or else what? Parurusahan mo ako, katulad ng ginagawa mo sa akin noon, itinatali sa kama at lalagyan ng blindfold sa aking mga mata, tapos. Hindi natuloy ang sasabihin ni Eka, dahil titig na titig si Elias sa kanya. What ha? Bakit hindi mo ituloy ang sasabihin mo? Kung nagawa ko pala sa'yo yun noon, ibig sabihin minahal pala talaga kita. Mas malala pa ang gagawin ko sa iyong parusa, kapag nakita ko kasama mo ang langaw na iyon. Nakasimangot na sabi ni Elias, parang gustong kurutin ni Eka ang pisngi ng lalaki, ang cute kasi nito. Tapusin mo na ang pagkain mo, pupuntahan natin ang mga anak natin. Saad ni Elias. Pagkatapos nga nila kumain at maghugas ng plato ni Eka, ay agad sila lumisan sa kondo, at nagtungo sa mansyon ng kanyang ama. Maputik ang kalsada, dahil bahagyang bamaha kagabi, ngunit hindi naman ganoon kakapal ang putik. May mga tao na ring naglilinis sa mga kalsada, upang tanggalin ang basurang nagkalat sa daan. Pagkapasok nila sa subdivision, ay mabilis lang sila nakarating sa mansion, pinagbuksan naman sila ng gate ng gwardya ng mansion, ng kanyang papa. Nagkalat sa malawak na pavilion ang mga dahon, at kaunting maliliit na kahoy na galing sa mga puno. Pagkarating nila sa garahe, ay sinalubong sila ng katulong. Gising na po sila Ma'am Annika, naroon po sila ngayon sa bulwagan, at kumakain ng agahan. Nakangiting turan ng katulong. Pero ang mata nito ay kumikislap nang makita si Elias. Lahat ng katulong sa bahay ng kanyang papa, ay may crush sa kanyang asawa, okay lang naman iyon sa kanya, paghanga lang naman yun. Hinapit siya ni Elias sa kanyang bewang, at naglakad papasok sa pinto ng mansion, at tumuloy kung nasaan ang mga anak nila, at ang kanyang papa at kapatid nitong si Ella. Papalapit pa lang sila, ay rinig nila ang ingay ng mga batang paslit, nagtatawanan ang mga ito. Daddy, I want to eat ice cream. Rinig na maktol ng anak na babae ni Finax, na si Elanix pangalawang anak ito nila ni Ella. Nang makapasok sila ni Elias sa malawak ng bulwagan, ay lahat ng tao sa lamesa ay sa kanila napatingin, labis naman ang kasayahan na makikita sa mata ni Leo, dahil nakita niyang magkasama ang kanyang mama at daddy. Mama, daddy, masiglang tura ni Leo, at nanaog sa silyang upuan nito, at mabilis na tumakbo papalapit sa mag-asawa. Agad naman sinalubong ni Elias ng yakap ang panganay na anak nila. How's my big boy? Saad ni Elias at kinarga ang bata sabay gulo sa buhok nito. Okay lang po daddy si Alika at Tresella po. Ang kukulit nila kagabi kay Lolo Papa, they're fighting din po. Sumbong ng anak sa 3 kambal na kapatid. Ang triplets ay nasa 4 na taong gulang na, habang si Leo Zyker ay 8 taong gulang na. Hi Kuya Elias Ate Eka. Bati ni Ella at sabay kaway sa dalawa, pero iba ang mga ngiti nito kay Eka. Halina kayo suluhan nyo kami mag-almusal.
Paniyaya ni Mr. David ang papa ni Eka. Naglakad ang dalawa patungo sa libreng upuan, binalik naman ni Elias ang anak sa dating inuupuan nito. Ang triplets naman, ay abala sa kanilang kinakain, para hindi napansin ang pagdating ng mga magulang nila. Pagkaupo pa lang nila ay iba ang ngiti ni Ella habang ang mata nito ay nakatitig sa kapatid. Kamusta guys? Naging mainit ba ang gabi nyo? Masarap ba ate? Wika ni Ella at naglalero ang pilyang ngiti nito sa labi. Nagets naman ni Finex ang sinabi ng asawa, kaya sinaway niya ito. Honey, nasa hapag tayo may mga bata. Saway ni Finex sa matabil na asawa. What? Oh come on honey ang dirty mo. You know nag-blackout kagabi right? So mainit kagabi kahit ako nainitan, hindi nga ako nakatulog. Ay masyado. Gusto ko itanong kung masarap ba yung naging tulog ni ate kagabi. Ano ate masarap ba? Toksong tanong ni Ella kay Eka, yumuko ang babae dahil biglang nag-init ang magkabilang pisngi nito. Ano ba itong kapatid niya, masyadong vulgar magsalita. Ate, tawag sa kanya ni Ella. Oo masarap yung tulog ko, medyo malamig naman doon sa kondo ni Elias, kaya hindi mainit. Nahihiyang sagot nito. Pigil na tumili si Ella kinikilig din ito. Hindi niya mapigilan maging masaya, para sa kanyang ate. Ngumisi naman si Elias, dahil ang cute ni Eka kapag pinamumulahan ng pisngi. Pagkatapos nila kumain, ay nagtungo sila sa malawak na sala. Ang mga bata ay naglalaro, samantalang si Tresella ay hindi na umalis sa tabi ng kanyang mama. Sa tatlong triplets ito yata ang pinaka-sweet, pinakamabait at napakatahimik nito. Nakuha nito ang ugali ni Annika, samantalang si Alika at Elika ay parang nakuha ang ugali ni Ella, medyo may pagkamoldite kasi ang dalawa. Pagkalipas ng 2 oras, nagpaalam na si Eka at si Elias na uuwi na. Bye lolo papa, chorus ng 3 kambal. Yamakap naman sila sa kanyang lolo. Pagkatapos nila magpaalam sa isa't isa, ay umalis at nag-umpisang magmaneho si Elias palabas ng mansion. Pagkarating nila sa mansion nila, ay isa-isang kinarga pababa ni Eka ang 3 niyang anak. Si Leo naman ay nauna nang bumaba at hinanap si Edward at Randy, siguradong pagtaytripan na naman nito ang kanilang mga driver. Nagtakbuhan ang triplets papasok ng mansion, at hinanap ang kani-kanilang mga yaya, at ipinakita ang mga larwang pinamili ng kanilang lolo kahapon. Please sweetie bumalik ka na sa kwarto natin, doon ka na matulog simula mamaya ha. Bulong ni Elias sa kanyang tainga, at pinulupot ang 2 braso nito sa baywang niya. Pansin niya ay kanina pa ito malambing, naalala niya tuloy nung hindi pa ito naooperahan, ay napakalambing nito sa kanya. Sure sweetie, sagot niya at umangat ang kamay niya, para haplosan ang pisngi nito. Kinabukasan ay medyo maganda na ang panahon. Ngayong araw ang kaarawan ni Styles, kaya naririto sila ngayon sa resort sa Cavite, na pagmamay-ari na ngayon ni Styles. Pare mukhang okay na kayo ni Annika. Saad ni Styles at sabay tabi sa kaibigan. Tanaw mula sa kanilang pwesto ang mga babaeng nakabikini lamang, at masayang naliligo sa swimming pool. Naririto rin sila Ella kasama ang mga anak nila. Pero naiinis ako doon sa lalaking langaw na umaaligid-ligid kay Annika. Inis na asal ni Elias. Bakuran mo kasi ang asawa mo, ikaw din maagawan ka, turan ni Styles. Papansin kasi ang lalaking yun, mantakin mo nagpunta lang sa mansion kahapon, para lang ibalik ang panyo ni Annika kaya ko naman bilihan ng panyo ang asawa ko. Kahit gaano pa karami, muling asal niya, well sa tingin ko naman kay Annika, ay hindi niya yun papatulan. I know her mahal na mahal ka niya, at hindi kanya kayang ipagpalit sa ibang lalaki, relax man, trust her. Turan ni Styles. May tiwala ako sa asawa ko, pero sa lalaking yun. Wala, dagdag ni Elias. Umahan sa swimming pool si Eka, nakasuot ito ng red bikini 2-piece. Sunod naman umahan si Eve, kasama ang kakambal nitong si Anna Sherry at si Ella. Naiwan sa pool ang girlfriend ni Locke, kasama si Valentine at asawa ni Ed. Nagsuot ng kimono cardigan si Eka, si Eve naman ay hinayaang lumantad ang katawan nito. Naglakad ang dalawa patungo sa direksyon nila Styles at Elias. Si Anna Sherry naman ay nagtungo sa kabilang round table, dahil tumunog ang cellphone nito. Si Tyron hindi ko masyado nakikita, where is he?
Tanong ni Eve sa asawa, at sabay inom ng wine sa goblet na hawak ni Styles. Naku, huwag mo na hanapin ang isang iyon, abala yon sa batang girlfriend nun. Hindi ko maintindihan ang kaibigan nating iyon, kung kailan nagkaedad mas higit mas bata sa kanya ang kinababaliwan niya ngayon. Parang pamangkin niya na yun, hindi sila bagay. Si Cole na ang nagsalita. Tumaas ang isang kilay ni Finex, at tumitig kay Cole. So you mean, kapag mas matanda ang karelasyon tito o pamangkin na ang tawag doon? Anong tawag mo sa amin ni Finex? 10 years ang gap naming dalawa, so hindi pala kami bagay. At isa pa, di ba matanda ka rin naman kay Ate Valentine? Taas kilay na wika ni Ella, at namaywang sa harapan ni Cole. Halos magkandedulang si Cole, habang nakatitig sa katawan ni Ella. Wala naman akong sinabing hindi kayo bagay ni Finex. Si Tyron ang tinutukoy ko. Kinakabahang asal ni Cole, para kasi siyang kakainin ng buo ni Ella ngayon. Luko ang mata mo, dudukutin ko yan. Anas ni Finex kay Cole. Ate Vali, tawag ni Ella kay Valentine, abala ang babae sa pakikipag-usap sa nobya ni Luke. What? Bagot na wika nito at lumingon kay Ella. Sentensyahan mo nga ang ex mong ito, napakakati ng dila. Litanya ni Ella sabay turo kay Cole. Nagpaalam si Valentine sa kausap, at umahan sa tubig. Naglakad ito papalapit sa kinuupuan ni Cole, at biglang dumukwang upang magpantay sila. Tinukod ni Valentine ang isang kamay sa hita ni Cole, at ang isang kamay niya ay biglang hinawakan ang batok ni Cole, at hinila papalapit sa kanya. Ilang beses na palunok si Cole, nang magkadikit ang tungki ng mga ilong nila. Ipapaalala ko lang sa'yo, lahat ng nagiging babae mo, ay mas bata pa sa'yo, kaya mo nga ako iniwan noon, di ba? Kasi pinagpalit mo ako sa 17 years old. Saad ni Valentine at walang ano-ano, ay mapangahas niyang hinalikan sa labi si Cole. Masarap ka pa rin halikan, I miss your lips darling. Wika ni Valentine at umalis sa harapan ni Cole. Si Cole naman ay naiwang nakatanga sa hangin, nang umalis sa harapan niya si Valentine. Wow! Ang astig talaga ni Vali. Turan ni Luke. Umiling-iling na lang si Elias, at sabay yakap sa baywang ng asawa. Buti na lang ay nasa kabilang pool ang mga bata, kasama ang mga yaya nito. Nagpaalam si Eka na pupuntahan ang mga bata, sa pangbatang swimming pool, baka nagugutom na ang mga ito. May dala siyang tray na may lamang mga juice at pagkain, para sa mga bata. Sakto naman napadaan siya sa pwesto ni Anna Sherry, busy ito sa pakikipag-usap sa cellphone nito. Halatang galit ito dahil sa aura ng mukha nito. Kung si Eve ay matapang ang dating, siya naman ay nakakatakot, masyado kasi itong seryoso, lalo na pagdating sa trabaho. Balita nila si Anna Sherry Brenda Swan, ang pinakamagaling na policewoman. Lahat ng malalaking drug lord, at kahit pader ay binabangga nito. Ibang-iba ito kay Eve, siya yung tipong babae na mahirap kausapin o lapitan. Laman lagi ng newspaper, balita sa radyo at TV ang nasabing babae. Pagkahatid ni Eka ng pagkain sa mga bata, ay bumalik siya sa area nila. Nadatnan niyang nagtatawanan ang magkakaibigan, pero napansin niyang wala si Cole, at ganoon rin si Valentine. Guys, kain muna tayo, sigaw ni Ella, at naghanda ng pagkain sa mahabang lamesa. Nakaupo na silang lahat sa upuan, nang dumating si Tyron, may kasama itong babae, na halatang bata pa ito kumpara sa kanilang lahat. Simple lang ang babae sa suot nitong white dress na lagpas tuhod, pero hindi maitatago ang kagandahan nito. Tyron, nakahabol ka, masayang wika ni Styles sa kaibigan nito, at nakipag-manly hug. Lahat ng mata ay nakatuon sa babae, maski si Eka ay nakatitig sa dalagang kasama niya. Well, hindi masama kung ito ang babaeng kinahuhumalingan ni Tyron ngayon. Mukhang mabait at simple lang ito, hindi rin naman halatang malaki ang agwat ng edad nila ni Tyron, dahil napakagwapo ni Tyron, at isa pa bagay sila. Pakilala mo naman ang kasama mo. Si Eka na ang nag-umpisang magsalita. This is Borsia Del Vistra. Pakilala ng lalaki sa kasamang babae. Del Vistra. Tak ang tanong ni Elias. Hindi ba't kaaway ng angkan nyo ang mga Del Vistra? Tak ang tanong ni Elias sa kaibigan nito. Yumuko naman ang babae. Magkakaaway ang mga balwarte ninyo, hindi ba?
Dagdag pa ni Elias. Tyron collects Savdray, kasama ang babaeng Del Vistra. Sino siya? Anak ba siya o apo ng Don at Donya Del Vistra? Singit na tanong ni Ed. Nag-aalala sila para sa kaibigan, at kaligtasan ni Tyron. Magkaaway ang angkan ng mga Del Vistra at Savdray. Ang katanungan sa kanilang isipan, ay kung bakit kasama niya ang babaeng ito. She's my girlfriend. Walang kagatol-gatol na sabi ni Tyron. Bakas sa mukha nila ang gulat, lalo na sa mga kaibigan ni Tyron, kung ganun malaking gulo ang pinasok ng kanilang kaibigan. Sumakit bigla ang bangs ko, kahit wala akong bangs. Ani Nicole nakabalik na pala ito. Namayani ang katahimikan sa kanila, pero agad nagsalita si Eka. Wala namang masama kung nagmamahalan kayo. Kahit magkaaway ang mga angkan nyo, ang importante ay nagmamahalan at nagkakaintindihan kayong dalawa, at nauunawaan nyo ang mga nararamdaman nyo sa isa't isa. It's that important, right guys? Kaya suportahan na lang nating silang dalawa. Hindi man tanggapin ng angkan nyo, ang relasyon nyong dalawa, we're here tanggap namin kayo. Nakangiti na saad ni Eka, sa paraang sinabi niya, ay lalong humanga si Elias sa asawa. Halika Vorsha, maupo ka, joined with us. Aya sa kanya ni Eka, upang maupo sa isang silya. Thanks Eka. Nakangiting saad ni Tyron, at inalalayan ang babaeng kasama para maupo. Kumain sila ng masaya, at puno ng tawanan pati si Vorsha, ay nakitawa na rin, dahil agad napalagay ang kanyang loob sa mga taong kaharap niya. Sumapit ang gabi ay pagod na pagod ang mga bata, dahil maghapon silang nagbabad sa swimming pool. Buti na lang ay nakatulog na ang kanilang mga anak. Nasa labas ng terrace si Eka, habang nakahawak sa balustrade, at nakatanaw sa kabuuan ng resort. Nasa ikalimang palapag ang kwartong tinutuluyan nila ni Elias. Napapikit si Eka nang umihip ang malamig na hangin, at tumama sa kanyang balat. Agad siyang napayakap sa kanyang sarili, dahil nakaramdam siya ng lamig. May braso namang agad yamakap kay Eka, at pinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Bakit naririto ka pa? Ayaw mo pa ba matulog? Malumanay na wika ni Elias. Hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok, ikaw bakit gising ka pa? Tanong niya sa kanyang asawa. Hindi kasi ako makatulog, hanggat wala ka sa tabi ko. Muling saad nito, at pinatakan siya ng isang masuyong halik sa kanyang balikat. Pumihit paharap si Angelica kay Elias. Itinukod naman ni Elias ang dalawang kamay niya sa balustra, kung saan nakasandig si Eka. Alam mo bang binabaliw mo ako sa araw-araw, Anaka? Ang mga labi mo gusto ko ako lang ang humulik at umaangkin nito. Gusto ko akin ka lang Anaka, ako lang ang lalaking mamahalin mo diba, wala nang iba. Halata sa boses nito ang pangamba sa boses ng lalaki. Mahal na mahal kita Elias, walang ibang lalaki ang pwedeng pumalit dito sa pwesto mo. Turo ni Eka sa tapat ng puso nito. Tandaan mo ikaw lang ang lalaking nagmamay-ari ng puso ko. Nakalok ka na rito, at wala nang iba pang pwedeng pumasok dito. Walang magbabago hanggang pumuti ang mga buhok natin, mamahalin kita kahit uugod-yugod na ako, aalagaan pa rin kita. Kahit lumabo ang paningin ko, ikaw pa rin ang gwapo sa mga mata ko. Ikaw ang lalaking unang nagpatibak ng puso ko, kaya sa huling pintig ng puso ko, ikaw pa rin ang pipiliin ko makasama. Pamatak ang luha sa mata ni Eka, damaloy ito sa kanyang pisngi. Pinunasan ito gamit ang hinlalaking daliri ni Elias. Hindi mo man ako maalala ngayon, ipapaalala ko naman sa iyo, at ipaparamdam ang init ng pagmamahal ko. Dugtong ni Eka. I love you, Anaka. Hindi niya alam kung bakit yon ang salitang lumabas sa kanyang bibig, pero yon ang nais sabihin, at iparating ng puso niya, para sa babaeng kaharap niya. Agad niya siniil ng halik si Eka, ipinulupot ni Eka ang braso niya sa batok ni Elias, at mainit ding tinugunan ang mapusok na halik ni Elias. Kinabig ni Elias papasok sa loob ng kwarto si Eka, at sinandal sa dingding ng kwarto. At muling siniil ng halik sa labi ang babae. Pakiramdam ko miss kita. Namamaos na sambit ni Elias, at hinalikan ang leeg niya, nagtagal ang halik na iyon, minsan ay napapasubunot siya sa buhok ng lalaki, dahil bahagyang sinisip-sip ni Elias ang balat sa kanyang leeg. Unti-unting hinubad ni Elias ang mahabang summer dress na suot ni Eka, at tuluyang bumagsak sa sahig.
Binuhat ni Elias si Eka, patungo sa kama at inihiga doon. Adjoining room ang kwartong tinulugan nila, kaya nasa kabilang kwarto ang kanilang mga anak, at mahimbing natutulog. May kinuhang kung anong bagay si Elias, sa kanyang bulsa ng pantalon. Isa pala itong kulay itim na panyo, ipiniling niya ito sa mata ni Eka. Matagal pinagmasdan ni Elias ang kabuuan ng katawan ng asawa. At inumpisahan niyang haborin ang suot na ano ni Eka. Dinampyan niya ng halik ang talampakan ni Eka, patungo sa binti at hita nito. Pinagsawaan niya ng halik ang makinis na legs ni Eka, tumayo siya sa paanan ng kama, at nag-umpisang magtanggal ng sinturon, at maghubad ng suot nitong pantalon kasama ang boxer at ano nito. Muling bumalik si Elias sa tabi ni Eka, at hinalikan ang labi ng babae. Pinagparte niya ang ano ni Eka, at handa nang gawin ang balak sa babae, nang biglang may malakas na kumatok sa pinto ng kwarto nila. Mariing mura nito. May kumakatok, sweetie. Saad ni Eka sa asawa. Ayaw pa sana umalis ni Elias sa tabi ni Eka, nang muling itong kumatok. Masasapok niya talaga kung sino ang istorbong kumakatok sa pinto. Padabog na tumayo si Elias, at kinumutan ang ano na katawan ng asawa. Agad nagbihis si Elias ng pantalon niya, at mabigat na yabag ang gamit niya patungo sa pinto. Tiimbagang na binuksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang mukha ng mga kaibigan niya. Nakangisi ang mga ito, na parang nang asar. Sorry na istorbo ba namin kayo? Natatawang wika ni Cole. Hindi perfect timing nga kayo. Asat niya sa mga kaibigan niya. Ano bang kailangan nyo? Bakit kayo naririto? Inis na asal nito sa mga kaibigan. Si Tyron puntahan natin. Saad ni Luke. Ano naman ang gagawin natin dun? Pati ba naman si Tyrone, ay iistorbahin nyo rin, mahiya naman kayo sa girlfriend niya. Anggal niya sa mga baliw nitong kaibigan. Ang KJ mo naman, ganyan ba kapag nabibitin? Tukso ni Cole at malakas na tumawa. Mura niya sa makulit na kaibigan. Tara na sumama ka na, sisilipan lang naman natin si Tyron, kung paano dumiskarte ng babae. Litanya ni Cole. Mga sira, damay nyo pa ako sa kalokohan nyo. Umalis na nga kayo, istorbo lang kayo sa tulog namin ni Annika. At pinagsaraduhan ng pinto ang mga kaibigan, halata namang nanadiya ang mga ito. Bumalik siya sa kama, nakita niyang nakatagilid na si Eka, habang nakatukod ang isang kamay nito. I'm waiting, sweetie. Pilyang ngumiti si Eka. Nag-umpisang muli mag-unbuckle ng sinturon si Elias, tatanggalin pa lang niya ito nang may magsalita sa kanyang likuran. Daddy, Mama, mariing napapikit ng mata si Elias, at parang lantang gulay na humarap sa triplets. Nakatayo ang mga ito sa pinto, kung saan ang kwarto nila. Bitbit ang mga teddy ng mga ito, at nakatitig kay Elias. Malakas na hamalakhak si Eka, dahil hindi may drawing ang mukha ng lalaki. Tumayo si Eka sa kama, balot ang katawan nito ng kumot, pinulot ang damit niya sa sahig, at nagtungo sa loob ng CR, upang magbihis. Gusto po namin uminom ng gatas, Daddy. Chorus ng tatlo. Simpleng ngumiti si Elias sa mga anak nito. Okay, ipagtitimpla kayo ni Daddy, hinti lang kayo mga prinsesa ko. Saad nito at nanghihinang naglakad. Para itong zombie na naglalakad. Kasalanan ito ng mga langaw kong kaibigan. Bulong niya.